Ayun. Ito naman Mindanao. Sa Mindanao, anong pinopromote natin dito ngayon? Well, andyan po yung mga key tourist destinations like Davao, Zamboanga, Cagayan de Oro. Isa po sa mga kasamahan namin sa Philippine delegation ngayon, yung congressman ng Surigao. Alright. So yung surfing yung at saka Siargao, game fishing diba? sa Siargao. Okay. Ako, napaka-popular po. Ang dami pong mga turistang pumupunta po doon. No? So ang dami po talagang pwedeng puntahan sa Pilipinas. May tanong din po ito. Ito naman ay isang anak ng matagal na dito sa Dubai. Isang youth. Ang tanong niya, how can the expatriate Filipino youth who have lived most of their lives away from the Philippines discover their country and help bring it to others? Okay, nabanggit niyo yung youth, no? Filipino youth. Isa po sa mga strategy na ginagamit namin itong new media. At isa sa mga dahilan kung bakit napasama natin ang Puerto Princesa Underground River dito sa New Seven Wonders is dahil sa new media or social media. Facebook, yung pag-vote, Twitter, texting, email and all. So, ang pwedeng gawin po ng mga, lalo na yung mga internet savvy, no, they can start posting, nice photos with captions of the different tourist attractions in the Philippines. Kung bidahin nila yung mga kaibigan nila, let them come out with their own version of why it's more fun in the Philippines. Kung pumasyal po kayo sa booth natin sa ATM, makikita ninyo sari-sari po yung mga interpretasyon on why it's more fun in the Philippines. May mga litrato ng mga bundok, may mga litrato ng rice terraces. Ito po ang mga gusto nating i-post. May naalala ko, maganda na yung mga mountain biking, talagang kahoy ng bisikleta. Maganda po yun, kahoy. Sa mountain province. Click yan. Ako, I like yung carpooling. Pati po yung carpooling. Nasa taas namumulaklak talaga yung tao sa taas. Lalo na sa Europeans, that's very eye-catching. Yes, it is. Pero, at saka it's fun talaga. Kasi, open. Part of the adventure. Opo. Pero, you mentioned everything, Asek, but then again, are we ready for it? Kung paano kung nagdagsaan ng sangkaterbang OFW or ibang lahi, are we ready? How about our airport and all of these? Do you have anything na pwede nating isipin na, okay, pwede na tayo? Mabuti, El, at natanong mo yan, no? Meron po kaming tinatawag na National Tourism Development Plan, which is our master plan from 2011 to 2016. There are basically 3 components dito po sa plano. Ang unang-una is the need to improve international air access at saka yung connectivity to the different islands. Bakit po mahalaga to? Tayo po archipelago. So we are heavily dependent on air access and may konting sea access. So kailangan na ma-improve natin yung air access. Kasama na rin po din yung open skies. Pangalawa, marketing and promotions. We have to be very innovative, creative. We have to be different. Dito po pumapasok, among others, itong bago nating kampanyang It's More Fun in the Philippines. Pangatlo, kailangan po ma-develop natin yung mga frontliners. Dahil kailangan, pag dumami po yung mga turista, pag nagdagsaan po yan, kailangan handa po yung mga frontliners natin, yung mga nagtatrabaho sa hotel, sa mga resorts. Kailangan rin po na yung safety and security measures natin are in place. So ito po ay lahat nakasaad dun sa ating master plan. Wow. Meron ba mga moves na increase yung mga flights? Kasi ang sabi dito yung mga Arabo, yung mga expats, laging book yung pauwi sa Pilipinas kahit anong airlines. So paano natin madadagdagan yung volume ng flyers? Isa po sa mga mission namin sa pagpunta ngayon dito sa ATM kausapin yung mga airlines. In fact, the past couple of days may nakausap na rin po kami yung mga airlines na hindi pa lumilipad sa Pilipinas na gusto natin lumipad. Kinausap na rin po natin yung mga airlines na lumilipad sa Pilipinas na pwedeng kumbinsihin dagdagan ng kanilang mga flights. So, kakausapin po natin itong mga airlines, pero habang kinakausap po natin, importante rin po na ma-improve natin yung mga facilities natin sa airport, sa mga gateways natin. Ito po ay pinagtutuunan ng pansin ng mga concerned government agencies, in particular DOTC. Okay. Ngayon, nasabi niyo yung mga proyekto na ito. Meron po isang napaka-importanting maaring maka-affect sa mga foreign tourists na pumunta ng Pilipinas. How about yung pag-process ng visa nila? Kasi medyo
I'm sure Miss Daisy here would be able to say na medyo sometimes ang hirap kumuha ng visa galing dito. Meron din ba kayong move to ease out or do something about it para mas mabilis? Well, at the moment, yung mga nationals po ng GCC countries, hindi kailangan ng visa. Okay. Outside of the GCCs, of course, kailangan nila mag-apply. But just a month ago, nagpulong po yung mga secretaries ng Justice, ng DFA at saka ng DOT. At ang napagkasunduan po nila ay kailangang mas madali ang pagkuha ng visa for us to be able to be, for us to be competitive. That's true. So, meron na po kaming mga reforms dito sa pag-issue ng visa. Abangan na lang po ninyo yung formal announcement, pero kasama po dito yung pag-extend up to 30 days yung visa. Upon arrival ba ilang days mga turista? Well, iba-iba po. Sa ngayon Depende po, sa country of origin. Depende po sa country. Meron pong 7, may 14, may 21, may 30. Pero ang thrust po natin is to make it easier. In the case of Hong Kong, for example, dati yung mga travelers galing from Hong Kong, 7 days lang. Ngayon, gagawin na nating 14 days. Yung mga bisita natin, for example, sa China, dati 14 or 21 days. Ngayon, we're moving towards allowing them 30 days. So, pinapaluwag po natin dahil kailangan mas madali pong pumunta dito sa Pilipinas for us to be able to compete with our neighbors. Okay. May isa rin pong katanungan dito ng isang OFW. Meron din po ba kayong package probably that would provide a discount or privilege card sa mga OFW? Kung lalo na makapag-refer sila sa... Parang before, meron kayong refer a friend. Meron tayong ibang mga programa na po ang aming na ilunsad the past years. Meron po tayong Volunteer 12, meron din po tayong Bring Home a Friend. Opo. Oo. Gaya ng binanggit ko po, tinitingnan po namin yung mga incentives na maaari nating mabigay doon sa mga OFWs, mga Pilipinong nagtatrabaho dito kapag nakapagpadala po sila ng turista sa Pilipinas. But uulitin ko lang po, ang mas mahalaga po dito yung commitment natin, yung nationalism natin, tulungan po natin ang ating bansa. Yes. Ma-personal naman to, Asek, how many years have you been promoting the Philippines? Ilang years na po ako nasa serbisyo. Nako, mahigit 25 years na po. 25 years, ha? And you've been to, like, I understand before Japan, di ba? Na-assign ka doon. Opo. Tapos mahigit 7 years po ako doon. That was my first posting. Wow. Okay. Pero babanggitin ko po, isa sa paborito ko pong lugar itong Dubai dahil I've been coming here for the past 6 years without fail. Kasi ako first time nakita natin siya 2008 yung Philippine Property Show Naalala ko yun Tama no. Tapos so after Japan saan ka napunta? Bumalik po ako ng home office and then I started handling other markets including the Middle East. So, yun po ang dahilan kung bakit medyo madalas tayo dito sa Dubai. Pero sabi including the Middle East, so may mga iba pang continents na assign sa'yo or Middle East na ngayon? Well, sa ngayon po, ako po may hawak ng International Tourism Promotion. Yes. So, sakop ko po yung buong mundo. So, in case po na yung ating mga tagapakinig ay merong mga suggestion, saan nila pwede kayong ma-reach? Kasi parang, I know you're the Assistant Secretary for International Tourism and Promotion. Tapos meron ding Tourism Planning and Promotion si Mr. Daniel Corpus. Is still there? Opo, siya po ang undersecretary namin. Okay. Siya po ang direct boss ko. Okay. Alright. Pero paano po kung meron mga katanungan, suggestion, alam mo naman ng mga Filipino, isa sa pwede nating mahinging commitment sa kanila is that, feel free to get in touch with you. Can you trust them with your email address or any Facebook perhaps na pwede silang mag-post doon ng kanilang suggestion? Opo, you can email me your suggestions, your comments, BC Bengzon JR Bengzon JR at tourism.gov.ph at official yon. Official po yon at sisiguraduhin natin na sasagutin natin lahat ng mga email na padadala po ninyo. Ngayon yung mga uwi ngayon May, what will they expect in the Philippines this month? Diba Flores de Mayo? Ano pa mga activities na special na ginawa ng Philippine Tourism? Well, ang ginagawa po namin through our regional offices is we're helping the local governments promote the
the festivals and the fiestas. At alam po naman ninyo na ang Mayo ang siguro one of the busiest times of the year when it comes to fiestas. Pero bukod po doon sa mga Santa Cruzan, merong mga kakaibang mga festival no, na hindi pa masyadong napopromote. Babanggitin ko po. Like what? Sige, yung sa Pulilan, Bulacan for example, meron tayong Carabao Festival. Ay, oo, yung lumuluhod. Sa harap ng Nag-cover simbahan. po ako niyan before. Tama. Yung lumuluhod sa harapan ng simbahan. Di ba sa Mayo, no? And they also dress the Carabao. Totoo po yan. Makikita mo, kahit kalabaw, nagre-respeto sa Panginoon. Oo. Saka meron silang outfit. Tapos yung Lukban ba? Lukban, di ba, May? Lukban is another popular destination during summer. Yung Pahiyas Festival. Kailan ba? May or April? May po ito. Ito po May. Haka-excite. Sige pa po. Ako, pag pumunta kayo Tell us more. Marami. And you go to Visayas and Mindanao, ang dami po mga in Surigao, meron po silang mga fiesta doon sa Sarangani, meron din po of course, kung gusto medyo mas malapit, binanggitan natin yung Pulilan, yung Pahiyas, Obando, no? Meron din po tayo sa pagsayaw. So napakaraming pwedeng gawin po of course, aside from that, andyan yung mga usual na beach resorts, no? People can go diving, even surfing, meron na po tayo sa La Union. Tapos sa Bicol, alam ko yung Butanding pag summer sa Sorsogon. Opo, habulin po natin yung season dahil medyo patapos na yung whale shark watching season. Okay. Nakapunta na ka ba kayo doon? Yan po, isa sa mga nasa wishlist natin. Kailangan mapuntahan niya. Okay. May tanungan po ako. Okay. Sige. Tungkol doon po sa visa reform, ma-update po ba yun sa website o saan po ba namin maaano yun? Yung mga terms and condition para ma-explain po namin para maka-encourage kami ng mga local na makapunta sa... Ay, maganda yan, Daisy. Lalabas po to by way of circular. And yung circular, dito po, will have to come out, it will have to be announced by yung konsulado po natin. Okay. Kasi po, kailangan namin disseminate. Oo, napaka-importante. Kasi yung grupo ni Daisy, yan ang frontliner natin sa mga travel agencies. Oo. Mukhang marami kaya napapadala doon, Daisy eh. So, mga iba-iba pong lahi, mga French, Indians, tapos yun po karamihan ng ang inaano po namin, tsaka mga British. Ito magandang information sa tagapakinig. Anong top 5 nationalities na nagvi-visit sa atin? Top 5. Number 1, Korea. Korean, ha? Number 2, USA. Okay. Number 3, I'm basing this on last year's statistics. Number 3, Japan. Number 4, China. And then number 5 is Taiwan. So malayo pa tayo, yung Middle East, ano? Well, kailangan humabol. We get from Saudi, we get about 28,000 visitors. From UAE, we get about 14,000 visitors. Tapos I remember in one talk show, kayo yata o isang taga-tourism, na don't compare na porke ang daming numbers ng tourists pumupunta sa Thailand kaysa sa Philippines, kasi ang Philippines daw mas mataas yung buying or purchasing expenses ng mga turista kaysa sa Thailand, mga backpackers. Anong explanation dito? Well, una-una po kasi kailangan tandaan natin that we are an archipelago. So 99% of our visitors arrive by air, no, eroplano. Meron tayong 1% cruise ships. Yung iba po natin mga kapitbahay, ang dami po diyan meron silang border crossings. So yung isang bansa dito na nagsasabi na meron silang 23 million, 60% po nun yung kapitbahay nila nagmamaneho lang, tumatawid lang po ng border. So ito ang mga hindi alam ng mga karamihan. Pag binilang po ninyo itong bansang may 23 million, pag binilang po ninyo yung air arrivals nila, nasa lang, 5.5 million. Kumpara ninyo sa atin na 3.8, hindi masyadong malayo. Ang ganda. That's good information. Because we are an archipelago, ang tendency po ng mga bisita natin, mas matagal magstay. Dahil nagasto sila Gagasto sila, dilipad So, pag matagal sila sa atin, mas malaki rin ang expenditure. Yun po ang lamang natin. At the end of the day, ano bang mahalaga? Ang mahalaga dyan yung ginagastos Apo. So, yun po ang tandaan natin. So, it's not the number of tourists talaga yung ginagasto sa atin. Hindi lamang po yung head count ang dapat natin tingnan. Dapat tingnan natin yung average expenditure per tourist. That's true. Ano po ba yung mga challenges ngayon na nahaharap nyo
after that you have, you know, you have started with this campaign, it's more fun in the Philippines? Well, ang kailangan po natin gawin kailangan pa natin iangat ang awareness level. We have to provide more information, we have to create more positive news, but we're getting there, no? Kailangan po natin gamitin yung army of Filipinos who are in social media, itong nasa Facebook, nasa Twitter. Kailangan po kumbinsihin natin sila